Hello po, welcome po sa ating internship class. Ngayong araw po ay meron po tayong bagong topic. Ang topic po natin is discipleship maker. So, pag-uusapan po natin ngayon, what is discipleship? Sabi po dito, discipleship, it is the starting point for creating an integrated, effective process of making disciple. Ayan, parang ito ay journey o proseso na kung saan tinutulungan tayo para makapag-disciple. So, marami yung iba ginagawang komplikado yung meaning ng discipleship. Pero hindi 'to intended ni Jesus na maging komplikado. Yes, mahirap pero hindi siya komplikado. Ayan po. So, in fact, 2,000 years ago, tinuruan ni Jesus, in-explain niya doon sa mga common or fisherman, uneducated uh, persons, in one sentence, tinuro niya yung discipleship. Sabi sa Matthew 4 verse 19, "And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men." Ayan po. So dito po, yun po yung pinaka-meaning ng discipleship. Tinawag tayo to be a fishers of men. Ayan. So, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon para maging disciple ay may tatlong pagkakatawag. Una, discipleship is called to follow Jesus. Tinawag tayo para uh, sumunod sa Panginoon. Ayan. The starting point of being disciple, syempre, dapat tayo muna, na-disciple o na-disiplina. Ayan po. It's a decision to follow Jesus. Sabi po dito, the original disciple could physically follow Jesus as he ministered around Galilee. Ayan. Yung mga 12 disciple ni Jesus, kasama niyang ah, physical, no, na kasama niyang mamuhay. Pero dun sa panahon ni Paul, hindi na si Paul kasama dun sa, hindi na niya nakasama physically si Jesus. So, sabi po dito, Paul taught the Corinthian believers to follow Jesus by imitating and following godly people. Ayan po, no? So, tayo, hindi rin naman natin nakasama si Jesus physically. So, si Paul, isa sa mga magagaling mag-disciple, tinuruan niya yung Corinthians. Sabi niya in 1 Corinthians 11 verse 1, "Be imitators of me as I follow Christ." So tayo po, no, as we follow Jesus, no, ang pwede natin maging guide is yung mga leaders po natin, yung pastors po natin, mga ministers po natin, no, na kung paano nila fina-follow si Christ, kung paano sila mag-serve, paano sila sumunod, paano yung ang kanilang intimacy sa Panginoon, kung paano magbigay ng buhay, gano'n din po tayo, no? So, makikita natin na bakit sila gano'n na lang ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, dapat malaman natin 'to, matuklasan natin 'to, no? Ah Kasi tayo, paano tayo makakapag-disciple ng ibang tao kung tayo mismo, hirap tayong mag-follow sa Panginoon. Siyempre, hindi natin kayang ibigay yung mga bagay na wala tayo. So, dapat tayo po muna, no, mismo, sinusunod natin ang Panginoon, 'di ba? Through guidance, no, kung paano yung ating mga leaders, maging good example, dapat gayahin din po natin sila. Ayan po. So una, ang discipleship, nagsisimula yan, follow Jesus. Number 2, discipleship is to call to fish for people. Following Jesus does not mean we cut all contact with non-Christian. 'Di ba nung bagong Kristiyano tayo, umiwas muna tayo dun sa mga alam natin na mapapasama tayo, 'di ba? So, umiwas muna tayo pero hindi po 'yon. Dapat hindi natin kinakat yung mga contact natin sa mga unbeliever. But rather, we should continue in our relationship so that Christ's love can flow through us to others. As soon as Matthew answered the call,
to follow Jesus, he threw a party at his house. So all his old friends could meet Jesus and his new friends. Ayan po, nung si Matthew as tax collector, nung panahon po nila, ah, yung tax collector, parang maruming trabaho o parang, feeling nila hindi tapat na trabaho kasi, sila, ah, naniningil sila ng tax sa kanilang, kapwa Hudyo. Pero, ginagawa nila ito ayon sa, nakasakop na bansa, which is yung Rome, 'no, na parang feeling nila traidor o kaya, maruming trabaho, maraming under the table, ayan. So, 'yan yung tingin nila kay Matthew. Pero nung nakakilala si Matthew, 'no, at, finollow niya si Jesus Christ, nagpagawa agad siya ng, nagpa-party agad siya sa kanyang bahay tapos, sinama niya yung mga kaibigan niya, ayan, 'di ba? So, tayo din dapat, 'wag natin hayaan maputol yung ating relasyon dun sa mga kaibigan natin kahit unbeliever pa sila, 'no? Dapat makita nga nila na yung buhay natin, binabago ng Panginoon at sila dapat tayo yung maging witness at makita nila na ito yung buhay na may Diyos, 'di ba? Again, hindi ako nagpo-promote na, kapag nakakilala ka kay Lord, magiging successful ka, yayaman ka, hindi, 'no? Yung buhay na, tawag dito, pinoproseso ng Panginoon, hindi siya madali, hindi siya sugar-coated na buhay, 'no? Mahirap, 'no, as we follow Christ, we need to take up our cross every day, 'no? May mga sakripisyo tayo na gagawin para sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, pero, alam natin na valuable 'to at worth it 'to. Kasi, kung paano tayo ka-valuable sa Panginoon, 'di ba, namatay siya sa cross para tubusin tayo. Naintindihan natin yung love na yon at, gusto rin nating i-share sa iba. Yun po yung tunay na meaning ng salvation, hindi para maging successful, maging maayos ang buhay, 'no? Pero, kaya tayo naligtas, kaya tayo kasi naintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. So gano'n din, 'no, 'wag natin hayaan na, sarilinin lang po natin, dapat maging fishers of men din tayo, fish for people. So isa 'yan, pinaka-effective way kagaya ng napag-usapan natin last time, discipleship and relationship. 'Wag natin putulin yung relasyon natin sa mga, porket hindi sila believer, 'no? So dapat, patuloy pa rin yung ating relationship sa kanila. Pero, siyempre dapat hindi tayo maimpluwensyahan ng masama, 'no? So dapat tayo yung nagdadala sa kanila na magkaroon din sila ng relasyon sa ating Panginoon. And lastly, 'no, discipleship is to call to fellowship with other believers. Ayan, tinawag din tayo, 'no, na makipag-fellowship sa co-believers po natin, na kasama natin naglilingkod sa Panginoon. So, when Jesus called Matthew to follow him, si Matthew agad-agad, nakipag-fellowship, nagpaturo kay Peter and kay John. He has not given the option to following Jesus alone. So, hindi tayo tinawag para maglingkod ng mag-isa. Tinawag tayo, 'no? Ang discipleship po is a group project. Ayan po, tinawag tayo para magtulungan, magpalakasan. Kasi yung gift natin sa isa't isa ay makakatulong sa bawat isa. Contrary to our culture's obsession with the individual. Discipleship is and always have been a group project. Their faith has lived in community with other believers. Ayan po, no? So, biblical fellowship po is more than just a greeting, no, sa ating mga church member tuwing linggo, um, magkakamustahan tuwing Sunday, magbabatian, hindi po 'yun. Ang discipleship po is kasama talaga natin sila na mamumuhay, 'no? Kasama natin talaga sila na, kakaibiganin talaga natin sila, hindi lang basta, kagrupo,
Kumbaga kaibigan talaga, companion. Ayan, real fellowship is intentional, Christ-centered relationship. Hindi lang din siyempre more on 'pag sinabing fellowship, hindi lang basta kakain kayo o magbabanding kayo. So, dapat yung inyong, fellowship, ang inyong, meeting, dapat, nakakalugod sa Panginoon, ayan. In Acts 2 verse 42, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers." Ayan. So, sama-sama nilang ina-apply yung kanilang natututunan at sama-sama rin sila siyempre na, namumuhay, kumakain, nagpe-pray sa bawat isa, nagpapalakasan. Sabi pa dito in 1 John 1 verse 7, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin." Isa rin po sa importance ng fellowship with other believers is yung palakasan. Kasi siyempre hindi naman tayo lagi ah, malakas sa Panginoon. May darating na time na kapag sunod-sunod yung mga pinagdadaanan natin, na panghihinaan tayo at, minsan, kapag tayo ay, mag-isa, 'di ba, minsan dun pumapasok yung doubt, yung mga negative na pag-iisip. So, napaka-helpful po ng, fellowship with other believers kasi naririnig natin yung pinagdadaanan ng bawat isa at naiisip natin na, "Ay, buti pa si brother, si sister, nakakayanan niyang bumangon sa bigat ng sitwasyon niya." 'Di ba? Kahit naputulan na ng kuryente, go pa rin. Kahit ang dami ng pagsubok, kahit, nahihirapan sa finances, 'di ba, tuloy pa rin, 'di ba? So, nakikita natin na yung mga problema, normal siya na pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi siya parusa ng Panginoon, stretching siya, pampalakas mo, 'di ba? Ginagamit siya ng Panginoon yung mga pagsubok sa atin, nakikita natin, natututunan natin sa ating mga, ah, pakikipag-fellowship with other believers na yung mga pagsubok ginagamit ng Diyos para palakasin tayo, 'di ba? So, isa 'yun sa mga importante 'no na maintindihan natin na ang discipleship, hindi lang siya basta programa, kundi may tatlong pagkakatawag ito. Una, to follow Jesus. Tayo po mismo, ayusin muna natin yung ating sarili, magpaproseso, yung talagang, fina-follow natin ng Panginoon, 'no, na-surrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Next, kapag naramdaman mo na talagang sinurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon, maghahanap ka rin ng mga tao na magso-surrender din ng buhay nila sa ating Panginoon. Fish for people. And next, habang tayo, nagbabahagi 'no, ng salita ng Panginoon, kailangan din natin makipag-fellowship with other believers. So, dun po sa tatlong F, follow Jesus, fish for people, and fellowship with other believers, saan ka nahihirapan? So, gawa lang po tayo ng ating reflection 'no, sa ating GC. So, maraming salamat po and God bless you po. To follow na lang po yung ating, foundation discipleship principle. Maraming salamat po. God bless.